Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa hapon na ito. Hallelujah. So today, ang pag-uusapan natin or ang title ng ating preaching is, Lord, bakit parang ang hirap magtiwala? Lord, bakit parang ang hirap magtiwala? So, ang theme natin this month is Growing in Faith. Now, trusting God in every season. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at manalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah. Heavenly Father in heaven, maraming salamat, Lord, sa hapon na ito. Maraming salamat, Lord, at binigyan niyo naman po kami ng pagkakataon, Lord, para makapag-aral ng iyong salita, O Lord. Linisin mo, Lord, ang aming mga puso at isipan, O Lord, naway hindi lang namin ito marinig, O Lord, at maisabuhay rin namin, O Lord. Hallelujah. Gabayan niyo po, O Lord, sa pagsasalita, Lord, naway kayo po ang makita sa harapan, Lord, at hindi ako. Give me wisdom, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Hebrews chapter 11, verse 6. Sinasabi po dito, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So before we start, mga kapatid, let's see a photo first. Okay? Thank you. Ay. Photo. Photo ng puto. Photo ng puto. Ah. Amen. Alam nyo, minsan ang faith natin, mga kapatid, parang pag sumasakay tayo ng jeep sa gabi. Pag sinabi ng konduktor na or ng driver, oh, maluwag pa, kasya pa 5. Kasya pa 5, maluwag pa. Ikaw, magtitiwala ka. Sasakay ka nga, pero pagkita mo, para na silang sardinas doon sa loob. Pero ikaw, nagtiwala ka pa rin, pumasok ka pa rin. Kasi somehow, nag-a-assume ka na makakauwi ka. Kahit sobrang siksikan na. Pero kalahating puwit mo na lang yung nakaupo. Kasya pa daw 5. No, pero hindi natin gets eh. Parang kay Lord. Hindi natin gets kung bakit delayed yung prayer. Bakit nawalan ng trabaho? Bakit tayo nasaktan? Bakit tayo iniwan? Bakit hindi tayo gumaling agad? Bakit sobrang tagal ng breakthrough? Pero si God, ang sinasabi, mga kapatid, anak, kasya pa. May paraan pa ako, anak. Ay na sinasabi ni God. Pero ang problema, mga kapatid, gusto natin ng explanation muna bago tayo sumunod. Bago tayo magtiwala. Gusto natin mapaliwanag muna sa atin ang buo. Pero ang faith, mga kapatid, hindi laging may explanation. Dahil ang faith, mga kapatid, sumasakay ka kahit hindi mo alam kung paano ka makakarating. Minsan kasi gusto natin, Lord, pakita mo muna yung outcome. Pakita mo muna yung result bago ako sumunod. Kung hindi ko makikita yung outcome, hindi ako susunod, Lord. Pero si God, mga kapatid, ang sinasabi, magtiwala ka muna bago mo makita. Maraming tao akala nila ang faith is all about positive thinking. Pagiging optimistic.
pagiging religious, or pagiging active sa church. Pero mga kapatid, hindi yan ang biblical faith. Faith is not pretending everything is okay. Faith is trusting God even when everything feels unclear. Hallelujah. Ang totoong faith, mga kapatid, lumalabas kapag ang totoong faith ay hindi Ang totoong faith lumalabas hindi kapag sobrang ganda ng buhay mo or sobrang ganda na nangyayari sa'yo. Ang totoong faith, kapatid, lumalabas kapag magulo na ang lahat. Kung magtitiwala ka pa rin ba kay God? Or sisisihin mo na siya? Lord, bakit ganito? Tagal-tagal ko nang pinagpe-pray, Lord eh. Topic number 1. What faith really is. Faith is choosing to trust God even when we don't understand. Sabi sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Hallelujah. Pansinin niyo, hindi sinabi ni God na trust God kapag naiintindihan mo. Trust God kapag komportable ka. Ang sabi, lean not on your own understanding. Kasi minsan, ang understanding natin, mga kapatid, limitado. Alam naman natin lahat. Ang understanding natin is limitado lang. Akala natin yung rejection is katapusan na. Akala natin yung delay, denial na. Akala natin yung waiting, abandonment na. Pero kay God, mga kapatid, may ginagawa siya na hindi pa natin nakikita. Gumagalaw si God. Kumbaga ikaw, ngayon, ang kita mo lang, which is yung page kung nasaan ka. Pero si God, kita niya yung page simula umpisa hanggang dulo. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Parang ganito, mga kapatid. Sino dito nag-apply na ng trabaho? Uy, daming hindi ah. Nepo baby kayo. So, lahat na siguro naman tayo, nasubukan na natin. Kahit mga summer job lang. No? Kumbaga, pag first time natin mag-apply ng trabaho, we feel excited. Hindi pong pinagpe-pray pa natin, nagpa-fasting pa tayo. Excited na excited tayo. Then, after interview, sasabihin sa'yo nung nag-interview na, sorry, we choose another applicant. Aray mo. Tapos, mapapatanong ko kay Lord, Lord, bakit? Nag-pray naman ako, Lord eh. Sinunod ko naman lahat ng gusto mo eh. Nag-fasting pa ako, Lord. Pero bakit hindi ko nakuha yung trabaho? Eh, kailangan ko yung trabaho, Lord. Ganyan yung tanong natin eh. Tapos after a month, malalaman mo na toxic pala yung company. Delay yung sahod, abusive boss. At dun mo marirealize na, kaya pala na hindi binigay sa akin ni Lord. Kala natin, unanswered prayer, pero protection pala ni Lord sa atin. Minsan hindi natin maunawaan yung mga bagay kasi akala natin, bakit hindi binigay sa atin?
Pero ang totoo mga kapatid, pinoprotektahan lang tayo ng ating Ama. Hallelujah. Because the kingdom grows not by explanation, but by trust in the King. Sa kingdom ng Diyos, mga kapatid, hindi lahat pinapaliwanag ng hari. Hindi kailangan ipaliwanag ng hari. Kasi kung kailangan mo munang maintindihan bago ka sumunod, hindi faith yun. Ang tawag doon, control. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we live by faith, not by sight." Ang problema kasi natin, mga kapatid, gusto natin lagi may visible proof. Gusto natin makita muna ng mga mata natin bago tayo maniwala. Lord, saka na ako maniniwala kapag nakita ko na. Hindi ko pa nakikita, Lord, di mo na ako maniniwala. Lord, saka na ako susunod. Kapag alam kong totoo na, Lord. Di ko pa nakikita, Lord, hindi mo na ako susunod. Pero ang kingdom principle, mga kapatid, faith first, sight later. Hallelujah. Point number 2. Faith is trusting God in delays. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, "He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet, no one can fathom what God has done from beginning to end." Hindi sinabi in your time. In His time. Kasi mga kapatid, ang gusto natin, aminin man natin o hindi, instant healing. Instant breakthrough. Instant answer. Instant spouse. Gusto natin lagi ng instant. Instant success. Puro na lang instant. O instant noodles pa. Pero mga kapatid, wag natin biliin yung microwave na miracle. Dahil si God, slow cooker. Gusto niya lutong-luto tayo. Gusto niya ready tayo. Masarap tayo pag hinain. Ayaw niya ng instant. Ayaw nga ni God ng shortcuts eh. Bakit pinagpe-pray natin na pabilisin ni Lord? Hallelujah. Example, mga kapatid. Sino dito umu-order sa Shopee? Or Lazada, TikTok Shop? Yan, malalaman. O, puro babae. Halos nagtaas, o. Puro babae. Hindi pong araw-araw, baga close na kayo ng rider. Yung rider, pilatome na sa bahay nyo. Dire-diretso na lang sa kusina. No, kasi gano'n na kayo ka-close. No, bigla na nagbubukas ng rep, yung rider, kukuha tubig. Kala mo, doon na nakatira. Dahil sa sobrang dami mong order. No? Pero, minsan, kapag delay ng 2 araw yung parcel natin, nagagalit tayo. Parang gusto na nating awayin yung buong logistic team. Asan na yung order ko? 2 araw nang wala yun ah. Baka kinuha nyo ah. Naaway na natin. Tapos tayo kay God. God, 3 months ko nang pinagpipray ito eh. 3 months na God, ba't wala pa din? Si Abraham nga, 25 years nagkantay. Nagreklamo ba?
Ikaw 3 months pa lang magde-deactivate na ng faith? Isipin mo yung 25 years sa 3 months. Lord, sobrang tagal ko nang pinapanalangin to, Lord. Bakit ayaw niyo bigay sa akin? 3 months pa lang. Magde-deactivate na tayo ng faith. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will not walk and not be faint." Waiting in God, mga kapatid, is not wasting time. Habang naghihintay ka, may ginagawa si God. Hindi kanya pinapanood lang. May ginagawa siya. Sa character mo, sa patience mo, sa humility mo, may ginagawa si Lord. Hindi siya nakatunganga. Inaayos niya yung character mo. Minsan, mas importante kay God kung sino ka habang nag-aantay kaysa sa hinihintay mo. Mas importante kay God yung relasyon niya sa'yo. At kung paano dapat na maging ikaw kaysa doon sa hinihintay mo. Yung hinihintay mo, bonus na lang. Pero mas gusto ni God ayusin yung character mo. Gusto kanyang idisiplina. Point number 3, faith continues even when life hurts. Sabi sa Job chapter 13 verse 15, "Thou wilt slay me, yet will I hope in him. I will surely defend my ways to his face." No, grabe nangyari kay Job. Nawalan ng pamilya, nawalan ng negosyo, nagkasakit, no? Nawalan siya ng security. Grabe. Pero hindi niya binitawan si God. Hindi niya sinumpa si God. Ito yung masasabi natin na mature faith. Hindi, Lord, magtitiwala ako sa Lord basta bless ako. Lord, magtitiwala ako sa Lord basta komportable yung buhay ko, komportable yung pamilya ko. Magtitiwala ako lagi sa Lord. Kundi Lord, kahit masakit, kahit mahirap, Lord, kahit hindi ko maintindihan, Lord, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. May mga tao rito na nakangiti lagi sa church. Pero pag uwi, umiiyak, baga, feel drain, may mga utang, pagod na, may family problem, dami. Pero sa church, nakasmile. Baga, meron silang silent battles. At minsan, iniisip na, Lord, nasaan ka? Bakit nangyayari sa akin lahat, Lord? Nag-e-exist ka ba talaga, Lord? Bakit inaalaw mong mangyari sa akin to? Pero gusto kong malaman mo, kapatid, just because God is silent does not mean He is absent. Ulitin ko, mga kapatid, just because God is silent does not mean He is absent. Minsan, tahimik si God.
pero gumagalaw siya. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Hindi sinabing all things are good. May sakit talaga mga kapatid. Sasaktan talaga tayo. Pero kay God, kahit pain na nararanasan mo ngayon, may purpose. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, may purpose. Hindi mo nararanasan yan dahil pinaparusahan ka. No. May purpose lahat yan. May tinuturo sa'yo si Lord bago niya ibigay yung malaking pagpapala sa'yo. Gusto niya ready ka. Point number 4. Faith obeys even without full details. Sabi sa Genesis chapter 12, verse 1, the Lord has said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Pansinin nyo, hindi sinabi ni God kay Abraham yung buong mapa. Hindi sinabi. Wala pang Google Maps niyan. Wala pang Waze. Or wala pang pin location or share location. Ang sinabi lang ng ating Panginoon, go. Go. At sumunod siya. Minsan, ganito si Lord mga kapatid sa atin. Sabi ni Lord, anak, forgive. Sabihin natin, pero Lord, anak, let go. Pero Lord, anak, start again. Pero Lord, lagi na lang tayong pero Lord. Gusto natin ng complete details. Pero si Lord, mga kapatid, ang gusto niya, obedience. In the kingdom, mga kapatid, obedience is proof of trust. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, magtitiwala ako, pero ayaw kong sumunod. Hindi natin pwede sabihin. Paano mo masabing nagtitiwala ka? Pero hindi ka naman sumusunod. Lord, sinosurrender ko sa iyo sarili ko, Lord. Ikaw yung hari ko, Lord. O sige nak, patawarin mo na yung kaaway mo. Pero Lord, iba na lang. Ayaw natin sumunod. Point number 5. Faith grows through daily walks with God. Sabi sa Romans chapter 10, verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Faith is not magic. Hindi po magic ang faith. Lumalaki ang faith natin sa prayer, sa pakipag-usap sa Kanya, sa word, sa worship. At ang pinaka-importante,
sa daily surrender. Ang pagsasurrender, hindi once a year, once a month, twice a month, kundi daily. Kaya maraming weak ang faith because once a week lang kumain spiritually. Every Sunday lang. Or every Monday, depende sa schedule nila. Pero madalas, every Sunday lang kumakain spiritually. Then yung Monday to Saturday. Imaginein mo, once a week ka lang kumain. Manghihina ka. Ganon din spiritually, mga kapatid. Kung once a week lang tayo kumain spiritually, babaksak talaga yung faith natin. Manghihina talaga tayo. Parang cellphone. Alam nyo, ang cellphone, kapag lobat, hindi mo naman pwedeng sigawan niya na mag-charge ka na. Kung di ka nag-charge, papalitan kita. Hindi mo naman pwedeng sabihin sa cellphone yun eh. Ang gagawin mo, i-connect mo sa source para ma-charge. Dapat ganun din tayo. Kung spiritually weak na tayo, connect to the source. Huwag mo na hayaang ma-drain ka. Pag nararamdaman mong humihina ka na, connect to the source. Alam niyo mga kapatid, ang faith hindi ibig sabihin is wala kang takot. Hindi po yun. Kasi dati akala ko, di ba, pag mahilig ka pa makipag-away, wala ka pang takot eh, kasi nananalig ka sa sarili mo, nagtitiwala ka na magaling ka makipagsuntukan. Pero mga kapatid, ang faith hindi ibig sabihin wala kang takot. Faith means, mas pinipili mo magtiwala kesa mag-give up. May mga tao rito, pagod na pagod na. Hindi mo na maintindihan bakit delay. Bakit paulit-ulit yung problema? Bakit parang si God tahimik lang lagi? Pero gusto kong tandaan mo ito. Tandaan mo ito, kapatid. God never wastes a season. Minsan nakala natin, abandon tayo. Inabandon tayo ng Panginoon. Pero ang totoo, inaayos tayo ni Lord. Yung closed door, protection pala yun. Yung delay, preparation pala yun. Yung waiting, transformation pala yun. At yung pain, pruning pala yun. Kaya mga kapatid, minsan hindi talaga natin maiintindihan. Kasi nasa chapter 3 ka pa lang. Kasi God alam na yung ending story. Chapter 3 ka pa lang.
Si God alam na lahat. Kaya hindi natin maintindihan. Kaya mga kapatid, kapag nasa gitna ka ng confusion, choose faith. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, choose faith. Kapag parang walang nangyayari, choose faith. Kapag umiiyak ka na gabi-gabi, choose faith. Because faith, mga kapatid, says, Lord, hindi ko man naiintindihan, hindi ko man maintindihan, Lord. Pero kilala kita, Lord. Nagtitiwala ako sa iyo, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At minsan, mga kapatid, yun lang ang kailangan. Hindi yung complete answer, complete details, kundi complete trust. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah. May mga tao rito, matagal nang disappointed kay God. Hindi mo lang masabi. You still worship, pero wounded ka. You still attend church, pero tired ka. Pero this afternoon, mga kapatid, God is not asking you to understand everything. Hindi niya hinihiling na maintindihan mo lahat. Kung bakit nangyayari sa yan, bakit mo pinagdadaanan yan. God is not asking you to understand that. He is simply asking, anak, magtitiwala ka pa ba? Anak, magtitiwala ka pa rin ba kahit nararanasan mo na yung mga yan? Anak, kahit nasasaktan ka na, anak, magtitiwala ka pa rin ba? Kahit kailan, mga kapatid. Bago tayo lumabas sa pinto na to, gusto ko malaman nyo. Kahit kailan, hindi tayo iniwan ni God. Hindi niya tayo pinabayaan. Hallelujah. Tayong lahat ay yumuko at manalangin sa ating Panginoon. Heavenly Father, hallelujah. Maraming bagay ang hindi namin maintindihan, O Lord. Yes. Maraming delay, maraming masakit, maraming confusing, O Lord. Pero today, Lord, pinipili namin magtiwala sa iyo. Palakasin mo, Lord, ang aming faith sa season, Lord, ng waiting. Sa season, Lord, ng pain. Sa season, Lord, ng uncertainty, O Lord, at silence. Turuan mo kami, Lord, na maglakad by faith, not by sight, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name,
we pray. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen.